Panginoon. Sa umaga nito, sa pagkayo, nabigay sa akin ng inyong pastor. Si Sister Rose. Salamat na nilagay sa puso niya ng isang kapanas. Nung nandito ako ng 30, August ba siya ako sa Signal, kaya hindi ako nakatayo. Salamat sa pagkayong yan. Higit sa lahat, pinasalamatan ko ang Panginoon. Bumili niya ako sa samahan sa likod ng pagkito. Hindi ko ako nakakatayo. Naniniwala ako na every minister ng ating Panginoon, kung hindi sila sasamahan ng Panginoon, hindi sila makakatayo. Kaya, hinihiling ko yung undivided attention. Lalo na sa mga kabataan, meron akong third eye. Likod, mga kabataan, mga maliit, hindi nyo alam, kayong mga future minister. Kaya, maging seryoso tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kanina yung mga kabataan, 16. Sana hindi kayo kagad tamaan ng maagan. Tutigo. Ano? Kailangan ang inyong first love ay ng Diyos. Amen? At kung tamaan kayo ni Cupido ng maaga, huwag na kayo tingin sa labas. Sa loob lang. Amen? Hirap makipamato. Ang pakipamato is sin. Diba? Kaya, hinihiling ko, palagi mong napalalangin sa Panginoon ng mga pagkataan. Kung may love sa loob na. Si Brad Paul, kung ginata namin doon, ganito, pamaubos yung mga kabataan dito. Tatlo na po yung nandoon. Sa mga kabataan sa karungan. Salamat sa Panginoon na sila nagagamit doon. Si Brad Paul. Kanina si Brother Jesse nagpapatotoo eh. Hindi pa lang namaligtas yan. Kasi para siyang actor ng Korean actor. Yung mga damit. Para sabi ko mayroon ako namaligtas. Alam ko siya sa Diyos. Si Brother Marco, buga po ng Dubai. Pagkakalaking tao, iyakin pala. Salamat sa Panginoon, nasa pinagdating sa Diyos. Si Rex, nandito. Ay, tumanggap din sa Panginoon niya. Nalangin natin si Rex. Ano? Si Rem, kasi ni Brother Jesse. Hindi nang patagalin. Pinapawag na kayo Espiritu Santo. Lapit ka. May sinabi ni Sister Rose, pagkagat ng kayo ng Panginoon sa buhay ng makasalanan. Wow, okay. Amen? Walang matutulog. Sino yung nato? Wala po. Inaanto kayo dyan. Nalangin ako. Nalaglag kayo sa telefon. Pero ilang tubol na kasi laki ng ulo. Dalawang ulo nyo. Ganyan mga mahal kong kapatid kay Cristo. Lagi ko po sinasabi sa Iglesia ng Panginoon sa iba't ng pagkat. Na kung meron kayong gagawin, gawin nyo na. Kung kayo naihi, hindi na ho kayo na 1 minuto. Dispose yung urine. Para sa ganun, walang kalakad-lakad. Ano po? Kasi yung Diyos na sinasamba natin, hindi sa ordinaryong Diyos. Extraordinary. Bigyan natin yung the best para sa kanila. Amen? Para hindi naman masayang yung shampoo. Ang ginamit natin. Sabon. Pantaligo. Pabango. Kuryente. Ang anak ni Sister Mona, tumanggap sa amin. Pagkamali. Salamat sa Panginoon. Patuloy. Salamat. Nandito yung pamilya ni Lorito. Saka ni Kuya Leo. Pati ni Sister Elvis, Kuya Lito, saka ni Artisyon. Sa katanungan, kung magligtas ang Panginoon, pamilya, no? Puro pamilya. Salamat sa Panginoon na maraming naligtas. Labing-alim yung kumanta kaninang kabataan dito. Maganda ng kanilang boses. Good looking. At saka beautiful ladies. Hindi mo tatagal, meron na ilag siya sa iyo. Kaya una, kailangan sa Diyos tayo unang mailag. Lalo maging maganda yung spiritual
tinanong kanina ni isang kapatid natin. Kaya tulad muna ako. No? So, maiksi lang naman itong mensahe. 2 hours and 30 minutes. Baka bumama si Pastor. Papigilan tayo sa pangalaga. Kasi sa Dubai walang mic. Kasi may sila ng Dubai. Siguro kahit walang mic, maabot ako dyan eh, no? Yung may kalakasan ng boses. Tagpo din naman tayo. Kaya sigurado. Si Brother Arvin, anak ko yan. Nag-iisa. Amen. Salamat sa Panginoon. So walang pagtagal tayong natin tumayo. Buksan natin ang ating banal na kasulatan sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. Salamat sa Panginoon. Pinahiram ako ni Brother Arvin. Reading class. Naiwan ko. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Pamilya sa inyo ang tekstong ito. Unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15. Babasahin ko po. Ngunit kung ako'y magluwag ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos, na buhay at haligi at suway ng katotohanan. Amang Diyos, salamat po sa teksto na nabasa. Amang Diyos, ito po ang para sa teksto nito. Kung ano naman po, Ama, narito sa likod ng teksto nito, ihayag niyo po, Ama, sa pamagitan ng tulungan niyo po, Ama, yung malipiling sinagawa mo ng Diyos. Ikaw ang makita, ikaw ang maitaas, ikaw ang mapapurihan, Ama. Itago mo po siya sa likod ng iyong krus. May pangalan ng salita mo na mayroong katagumpayan. Sa oras nito, tinatalian namin ng Diablo na hindi siya makagalaw sa aming kalagayan. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, ito pa aming huling. Amen. Ito tayo mo po. Pag nanonood ako ng Ustream dito sa Katarungan, nakikita ko si Sister Rose kasi sabi ko nga, marami ba ang nakakailan. Sa loob ng 2006 na ako ang naging pangalan sa lugar ng Dubai, hanggang 2014, meron pong 10 o 11 kaluluwa ang nagpanganak sa iglesia ng Dubai, sa nga po na si Brother Marco. At yung isa ay nandun po sa Santa Maria, Sister Lovely. Dahil po yan sa inyong mga panalangin na isama ang Dubai, kaya ang Dubai Congregation ay patuloy na nagtatagumpay. Kasama niyo kami sa inyong panalangin at kasama rin niyo kami. Lagi niyo kami isama sa inyong mga devotion. Kaya ang Diyos ay patuloy na magligtas sa lugar ng Muslim country. Mahirap ang mag-akay ng kaluluwa sa balik sa Diyos, wala ang imposible. Amen. Kung kayo mag-abroad, piliin yung Dubai. O bakit? Kasi may gawain. Diba? Kung pupunta kayo sa Canada, o walang gawain doon. Punta kayo ng Amerika, abos na. Amen? Kaya, mga mahal kong kapatid ni Cristo, kung nandun kayo sa pag-aaral doon sa Santa Maria, yung sinabi ni Brother Arnold Orgonio, kapag ang isang ministro, nakatuon yung kanyang puso at kaisipan sa Diyos, kahit anong uri ng persecution ang harapin niya, hindi niyang kaya ibagsak. Ganon din ang iglesia ng Panginoon. Kung ang lahat ng mga anak ng Panginoon, hindi lamang sa lugar ng katarungan, ay nakapokus ang kanilang puso at kaisipan sa Diyos, even the gates of hell shall not prevail. Diba? Sabi ng Biblia. Sama-sama tayo, tulong-tulong tayo, tatapusin natin ang takbong ito. Saan man tayo naroon, di man tayo makakilala, hindi ko alam yung mga pangalan, yung mga mukha, nakikita ko ngayon lang, sa langit makita natin. Kinakabahan ako kasi kayo ang pangatlong audience. Una sa signal, sa Riyaya, at kayo pa lang. Pero naniniwala ko na ang Espiritu Santo ay gagawa sa atin. Ang ating pag-aaralan ngayon ay yung ipamagat na, what is your place in God's church? Ano ang lugar mo sa iglesia ng Panginoon? Ano yung nais mo na mangyari sa buhay mo
kung ano yung pwede mong gawin para sa iglesia. Minsan may mga tao o mga Kristiyano na laging iniisip, ano ba ang magagawa ng Diyos sa akin? Baliktarin natin yan. Gawin natin, ano ang magagawa ko sa iglesia ng Panginoon? Amen. Ano ang magagawa mo sa iglesia ng Panginoon? Naibigay mo ba yung the best para sa Diyos? Naibigay mo ba yung tamang pananamit para sa Diyos? Naniniwala ako sa fashion. Pero hindi fashion ng sanglibutan. The old fashioned way. Kaya, kita niyo yung kanta na yun. Dapat lang ng mga kasama. Lalo na sa mga kabataan. Nahilig sa fashion. Hindi ba tayo makapanambahan sa Panginoon kung hindi maganda yung ating Diyos? Ang Diyos hindi tumutingin sa Diyos. Dito siya tumutingin. Now, what is your place in God's church? Kahit ikaw ay laging sumasamba dito, dumadalo ka dito sa iglesia ng ating Panginoon, kung may kasalanan ka sa puso, wala kang lugar sa iglesia ng Panginoon. Kung nais mo na magkaroon ka ng lugar sa iglesia ng ating Panginoon, kailangan maranasan mo muna ang maligtas. Amen. Ang iglesia ng Panginoon hindi pinapasukan, di ba? Hindi katulad ng ibang sekta. Pinapasukan nila. Sabi nga ng isang sekta na malaki, yung katulis na pumasok kayo sa aming panambahan at kayo maliligtas. Hindi po ganoon ang mode of membership ng iglesia ng Panginoon. Ang mode of membership ng iglesia ng Panginoon ay repentance. Magsisi ka, talikuran mo ang iyong kasalanan, talikdan mo at mamuhi ka, at saka kalimap sa Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya. You will be added to the church. God is, heaven is a holy place. Diba? Kaya ang makakapasok lamang sa kalangitan ay yung mga banal na naalis mula sa paggawa ng kasalanan at hindi ito muli panggilan. If you really want to go to heaven, kasi sila kayo, may content in this. Kailangan maging malinis ka sa harapan ng Diyos. Ang iglesia ay tinatawag na it is a called out assembly. Galing ito sa Greek word na salitang ekklesia. Ang ibig sabihin ay mga kalipunan na mga naligtas mula sa paggawa ng kasalanan from darkness to light. Diba? Kung ikaw nasa kadiliman, wala ka sa iglesia. Bakit ang mga tao mahilig sa kadiliman? Gusto nila sa dilim dahil ayaw nilang ma-expose yung ginagawa nilang masama. Kaya doon sila sa kadiliman. Pero ang iglesia ng Panginoon ay nandito sa particular Bakit? To expose the life of every Christian. Na mayroong tunay na pamilya ang Diyos. Sa sanglibutan ito. That is true family. Kung wala ka sa pamilya ng Diyos, nandun ka sa pamilya ng Diyos. Amen? Kaya kung nais mo na magkaroon ka ng tungkulin o lugar sa iglesia ng Panginoon, kung una mong gagawin, kailangan mo munang maligtas mula sa paggawa ng kasalanan. Amen. At kung ikaw ay maligtas mula sa paggawa ng kasalanan, hindi natitigil doon. It must be continued. Tuloy-tuloy ang paglilingkod sa Panginoon, walang retirement. Amen. Diba? At kung ikaw ay nilagay ng Panginoon sa kanyang banal na iglesia, anong gagawin mo sa responsibility na ibinigay sa iyo ng Panginoon? Pagyamanin mo, mahalin mo ang responsibilidad na yan. Sapagkat hindi ka ilalagay ng Diyos sa isang lugar na hindi mo kaya na tanggapin o gawin yung responsibilidad na ibinigay sa iyo ng Diyos. Every believer has a part in the church of God. Hindi yung nakaupo lang. O naglilinis lang ako, brother. Amen. Kung ikaw ay naglilinis sapagkat is your responsibility, mahalin mo yan dahil kung walang maglilinis sa iglesia ng Panginoon, papasok ka nito, dumi ng iglesia ng panambahan. So, nilagay ka ng Diyos, mahalin mo yung responsibilidad yan. Kahit tagapaglinis ka na. O taga-ayos ka lamang ng simple dyan. Kung hanggang dyan lang ang kakayanan mo, amen. Pero kung meron pang kakayanan na nais na ibigay sa'yo ng Diyos, aksipin mo yung responsibilidad. Kung sabi ng Biblia, kung meron, ikasid lang, ikapupurit, hindi ikapupurit.
Kailangan ang bawat anak ng Diyos na narito sa katarungan ay ikasiglang ikapupuwi. Para pag lumabas mo, meron magtatanong, Unica, bakit ganun siya? Old-fashioned. Sabi nga ni Brother Arnold, ang pakinggan kasi buko Brother Arnold, yung pagpapahayag ng salita ng Panginoon, yung sa buhay mo, makita sa iyo na napakalaki na iyong pinagbago. Diba? Alam niyo, ang Diyos, pinagmamalaki niya ang kanyang mga anak eh. Sinusubukan niya ang kanyang mga anak. Tinatingnan niya kung hanggang saan ang katapatan ng kanyang mga anak. Kahit tapat ka na, dahil meron ka pagsubok, sinusubukan ka pa ng panagdan ng Diyos, sigurista. Hindi tayo sumusuntok sa hangin. Hindi katulad ng mga nasa sekta, sumusuntok sa hangin. Kailangan ng mga anak ng Kristiyano, hindi buksingero. Kasi lagi nakaganon. Pag lagi nakaganon, may pinatago yun. Kailangan lahat ng anak ng Diyos, karatista. Open lahat. Open ang buhay mo. Buksingero, ano nga rin pa yan? Pag nakaganyan, siguro pag may tights, hindi binibigyan ng buo. Pero pag ganyan, hayak. Lahat. Ang iglesia ng Panginoon is composed of saved people. Acts chapter 2 verse 47. Dinadagdag ng ating at ang iglesia ng Panginoon ito yung spiritual dwelling place ng Diyos. Noong unang panahon, pinagawa ng Panginoon si Moses o si Solomon ng literal na dwelling place sa ating kapanahonan ngayon. It is a spiritual dwelling place at yan ay ang iglesia ng ating Panginoon. Banal! Sapagkat ito yung ihahanap ng Panginoon, sabi ng Ephesians chapter 5 verse 26-27. Na iharap ng Panginoon yung kanyang iglesia na walang kapintasan, walang kulubot. E kung masumpungan kang may kulubot, masumpungan kang may kapintasan kahit nandoon ka na sa isang posisyon na ibinigay sa iyo ng Panginoon, kung mayroong kulubot, hindi ka pa rin pwedeng i-present ng ating Panginoon sa Israel. Kaya mga kapatid ko kay Kristo sa lugar na ito, the church is composed of all people. Not committing sin. If you are committing sin, you are not a part of the church. Amen. Kung mahina yung pananampalataya mo, malamig ang pananampalataya, dumikit ka doon sa mainit na pananampalataya para mahawa at magkinig at magbiyak. Diba? Mahina ang pananampalataya, malamig ang pananampalataya, dumikit ka sa iyong kapatid na mainit ang pananampalataya para mahawa ka. Para mapalakas ka sa iyong kalagayang spiritual. Huwag mong pabayaan na manghina ka sapagkat hindi ka kakasampapanin ng ating Panginoon. Kung ikaw ay nasa kasalanan, anong wala mong gagawin? Sabi mga kapatid na may kasalanan sa puso, come to the altar. The altar is the house of blessing. Ito, di ba? Yung altar, hindi itong pulpito. Christ is the altar. Kung lalapit ka sa Panginoon, bibigay mo ang buhay mo sa Panginoon, ibibilang ng Panginoon ang pangalan mo. Isisulat niya sa aklat. Amen. Kaya mga mahal kong kapatid sa lugar ng katarungan, lagi ko itong sinasabi sa Dubai, na laging focus. If you have the effort, determination, na paglingkuran mo ang Diyos, magtatagot ka. I want to be a pastor. Papalitan ko ng sister mo. Pasalamat kayo, meron sister mo sa katagot mo. Nagmahal sa inyong kanya. Kaya supportahan nyo yung pastor. Supportahan nyo every minister na nangangalaga ng inyong kaluluwa. Supportahan nyo, bigyan nyo the best para sa kanya. So if you really want to have a place in the church, ang ano mong gagawin lang kasi para
ikaw ay may bilang ng Panginoon sa kanyang banal na Diyos. Pangalawa, our place among God's people. Kailangan mahalin mo yung kapatid. Amen. Hindi tayo, sabi ng Biblia, hindi tayo nagkakagatan. Hindi yung yayakapin mo yung kapatid, tapos nakatalikod din ang iyakap ko, kasi mga kailangan madaw naman ang iyong kapatid, yung init ng iyong pagmamahal. Mauubos yung ating ngipin, pagkagat-kagat sa iyong kapatid. Kapag nakikita mo yung kapatid, parang nakikita mo siya, visible siya, mahal na mahal mo, pagkalikod ay sinasaksak mo. Nakagat na po, ano-ano nga sinasabi. Yun yung mahal kong kapatid kay Kristo. Hindi tinuro yan. Ang sabi ng Biblia, that brother will love you. Love you. Amen. Kahit ano man yung kahinaan, yung kapintasan, yung iyong kapatid, mahalin mo siya. Ibigay mo yung suporta mo sa iyong kapatid. Sapagkat sabi ng Romans chapter 5 verse 5, the love of God is shed abroad in our hearts. Narito na yan. Anong gagawin mo yung pag-ibig na nasa puso mo? I-exercise mo. Amen. I-exercise mo yung pag-ibig kasi nandiyan na eh. Gagawin mo na lang exercise mo na lang yung exercise. Kung ano man yung nakita mo sa iyong kapatid, pwede mo naman siyang i-review. Pwede mo naman siyang ituloy. Kung tinuloy mo siya at ayaw niyang tanggapin, sa kanya yan. Basta maganda lang, naipadama mo yung pag-ibig mo sa kanya. Naipakita mo yung support mo sa kanya. Yun ang sabi ng Diyos eh, magmahalan tayo. Kung hindi mo kaya magmahal sa iyong kapatid at yung kapatid mo, hindi ka rin kayang mahalin at parehas na kayo may problema. Nagsisisihan na kayo. Kasi siya, kaya hindi ko siya mamahal kasi ganitong ginawa niya sa akin. Eh, parang si Eva at si Adan. Alam niyo ba si Eva at Adan? Nagsisihan yan eh. Nung hinahanap na sila ng Panginoon sa Garden of Eden, nung sila yung tago na dahil natasala na sila sa Panginoon sa pamagitan ng disobedience. Adan, sabi ng Panginoon, where are you? Saan ka? Panginoon, dito po. Nahiya na siya. May takot na sa katawan. Kumain ka ba doon sa puno ng pagkaalam ng tao? Si Eva po eh. Sinisi na si Eva. Si Eva naman sinisi yung ahas. Kawawa yung ahas, hindi alam po sinusisi. Walang sisihan sa iglesia ng Panginoon. It's all individuality yun eh. Kaya naniniwala ako sa individual. Ang salvation natin, individual. Pero we need our support. Supportan mo kapatid mo, pag nanghihina siya, supportan mo siya. Amen. Huwag tayo makakatan mo. Tatanggalin tayo ng Panginoon. Ikaw ay magaling kumagat. Ito yung kapatid. Love your brethren. Kaya minsan, ang diablo nakakagawa eh. Don't do that. Huwag ka makipaglaro sa diablo. Huwag ka makipaglaro. Hindi mo siya kayang talunin. Mas kilala pa tayo ng diablo kaysa sa pagkakilala natin sa ating mga sarili. He knows your weaknesses. Huwag mong bigyan ng pagkakataon ng diablo na makita niya yung butas na yun dahil once na yun siya yung makapasok doon, lalaki yan. Ihilaan ka niyang pabalik sa kasalanan. Kaya huwag mong pahintulutan na ikaw ay magdait ng diablo. Kundi daigin mo ang diablo. Alam mo, diablo walang lakas yan eh. Para lang ako sa isang butik na dumampag ka ng butik, pinitik mo. Because God is within you ay napakalakas, makapangyarihan ng Diyos. Amen. Depend on Christ. Love one another. Kailangan walang bitterness. Nakatikim na ba kayo ng ampalaya? Yung may ibig sa ampalaya. Alam mo yung ano? Ang palayan, pinakbit. Kailangan wala tayong bitterness sa ating kapatid.
Alam niyo, minsan nalulungkot ako sa mga kapatid na meron ng alam. Nagmamaang-maangan pa, na kunwari walang alam. Ang tawag ko dyan, fluence. Mas mabuting wala akong alam. Kaysa doon sa may alam na, at nagmamaang-maangan pa na walang alam. Alam niya na yung chismis, sinari wala pa siyang alam. Isa naman pala natalat ng chismis. Tapos kunyari, patay mali siya, wala siyang alam. At kailangan mahalin niyo yung kapatid niyo yung magkakalat ng chismis. Kasi ako naniniwala kapag yung isang Kristiyano may chismis, eh, hindi na yung Kristiyano. Hindi na. Kukunwari na lang. Ang Kristiyano, nakikihalugin niyo, kunyari malakas, yung pala, hindi na pala malakas. Delikado yun. Tapos lagi yung lahat. Wala dito na. Wala sa iglesia ng Panginoon niya. Huwag ka magkunwari dahil darating ng Panginoon, i-expose ng Panginoon kung anong sa harapan ng Diyos. Amen. Kung ini-expose ng Diyos yung kasalanan, i-expose niya yung nagpapanggap sa iglesia ng Panginoon. Hindi mo na pwedeng paalisin. Mahalin mo na lang. Ipanalangin mo siya sa Panginoon. Kaya yung iglesia ng Panginoon sa Dubai, 2 na kami. Nagdagdagan yung problema. Dumamit. Nasasalamat sa Panginoon. Tolerable. Sister Rose, tolerable ba? Yung mga problema na dumarating, lumawala. Meron mga Kristiyano minsan na pasuway. Saway. At sinaway kayo, dahil mahalin lang mo yung kapatid ng kalulong kasaway ka. It takes humility. Pag wala ka pakumbabang puso, hindi ka magpapasama. Diba? At you have no place in the house of God if you have, kung ikaw ay mapagmalaki, mapagmataas ka, anong lugar mo sa iglesia ng Panginoon? Kaya nga dapat yung mga mapagmataas na yun, pagmalaki, kung di pa lang nalalaman, eh, kala ko siya ng pinakamagaling, hindi na dapat pinatatayo sa Diyos ng Panginoon. Sinong ginagamit ng Panginoon? Yung maganda. The Bible declared, kung sino yung mapagpakumbabang puso, yun ang tinataas ng Diyos. Ano sabi ni John? He must increase, I must decrease. Dapat ganoon ang ating kaalaman eh. Dapat ganoon ang nasa puso't kaisipan natin. Sa iglesia ng Panginoon, walang pagalingan. Kung ikaw ay magaling, huwag kang magmalaki. Diba? Kailangan ipanalangin mo yung kapatid mo kasi ilalagay ng Panginoon sa puso rin ng kapatid mo na mas magaling ka sa kanya. That is humility. Amen. Galing ako. Magaling si Brother Rudy. Hindi kayo dapat magpawagaling na. Lalagay sa puso ng Brother Rudy na mas magaling ako. Lalagay sa puso ko na mas magaling ako. Humility yan. Diba? Kailangan lang yung pagpapakumbaba para tayo ay lubusang magamit ng Panginoon sa kanyang iglesia. Sino rito may utang sa kanyang kapatid? Pag may utang yung kapatid ko, siningin ko, hindi nagbayad, nawala na yung pag-ibig. Kasi meron akong prinsipyo, mga kapatid na kapag ako'y nagpautang, nilagay ko na sa puso ko na hindi na ako babayaran. Sino may utang dito sa kapatid? Pag siningin ko, hindi nagbayad. Panalangin mo siya para sa ipagpalain ng Panginoon para bayaran ka. Hindi yung nagalit ka, hindi ka binayaran. Ipakita mo sa kanya yung pagmamahal mo sa kanya. Pag naloko ka, ipakita mo pa rin yung pagmamahal mo sa tao. Bumili ka ng kotse, wala pang kontrata, hindi pa kayo nagkasundo, sinisingil ka na. Kailangan mahalin mo pa rin mo. Sabi ng Biblia, ano ang kaibahan natin sa libutan ko, ang mamahalin mo lang yung mga tao nagmamahal sa'yo. Wala tayong pagkakaiba sa kanila. Kailangan mahalin mo. The Bible declared na, love your enemy. Mahalin mo ang mga taong makasalanan. Huwag mo silang karumihan. Kung mahal mo ang mga taong nasa karumihan, nasa kasalanan, mas gano'n mong mahalin ang iyong kapatid.
Kahit maraming utang sa'yo. Kahit hindi nang babayan. Mahalin mo siya. Kung niloko ka ng mga tao, mahalin mo yung mga tao nun, ibabalik sa iyo ng Panginoon mo. Yung nailoko sa iyo, ibabalik sa iyo ng Panginoon mo doble. Yan ang nais ng Panginoon. Yung duty and responsibility natin sa ating mga kapatid. Kung kaya naman natin gumawa material, huwag na lang tayo umasa sa kapatid natin. Gumawa tayo sa sarili natin pawis para tayo pagpalain ng Panginoon. Kung ikaw itamad, wala kang kakainin. Mas mabuti pa, tumira ka na lang yung brother. Hindi hirap ng ilang. Sabi yung magpapawis tayo. Ibigay natin yung nararapat para sa ating Panginoon. Kasi kung ano yung ginawa mo sa iyong kapatid, ginawa mo sa Diyos yan. Kung minahal mo yung kapatid, minahal mo na. Pero sa Dubai congregation, dumanas din kami doon ng pagsubik. Mabigat yung pagsubik namin for almost 2 years. Pero yung kapatid na yun na nagbigay ng pagsubik, minahal namin siya. Ginanalangin namin siya sa Panginoon. After 2 years, ang Diyos ang gumawa ng parang. Inalis siya ng Panginoon, temporarily. Pero pagbalik niya, wala isang pala. Pero minahal pa rin siya ng mga kapatid. Ang naman, mahal na kami siya ng mga kapatid. Dalangin natin siya. Hindi ko sabihin ko anong kanyang pangalan. Dalangin natin. Kung meron dito sa katarungan, gawa, wala. Don't create any troubles in the church. Aalisin ka nila. Kung ano yung kaya mo na pwede mong ibigay sa iglesia, pwede mong gawin para sa iyong kapatid, gawin mo na walang kapalit. Minsan, nag-ihip tayo ng kapalit. Tinulungan kita, kailangan pagka walang nga, tulungan mo rin ako. Diba mga kapatid ko, kay Kristo? Alam mo, mas maganda yung ikaw ang tumutulong. Maganda yung ikaw ang tumutulong sa kapatid mo. Kaysa yung ikaw ang laging tinutulong. Mas maganda ikaw yung tinutulong sa iyo. At ako naman pagmalaki. Ako, tulong na lang ako ng keep it secret. Kung ano yung ginagano ng kalawa, huwag nang kailangan malaman pa ng kanan. Sabi ng Victor, kung ginawa ng kalawa, keep it secret. Keep it secret. Kaya ka binigyan ng pinagkatiwala tayo ng ating mahal na pastor. Halimbawa, pinagkatiwala, ikaw ang sekreto. Kaya sinabi sa'yo, gawin tiwala sa'yo. Ano po nang sabihin sa iba? May iba pa ang dating. Ano yung message relay? Ano pa na yung dating? Pagdating doon, yung pumatay kay Shersa, pagdating doon, si Gigi lang matay. Kaya pag nag-ano kami ng message relay doon sa Dubai na, natatawa ko yung kami kay Sister Gigi. Kaya ayaw na ayaw ni Sister Gigi yung message relay kasi kung ano sinasabi niya. Pero natutuwa ako, kaya si Gigi, balaga na. Siguro, pinakaan natin po dito. Diba? Habang bata pa tayo, maglingkod tayo sa Panginoon. Mahalin natin ang gawain na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sabi nga, ang Diyos ang bahalang mag-reward sa atin openly. Kaya natin ang Diyos ang magbalik kung ano man yung mga bagay na nawala sa atin. Ano sabi ng Apostol Pablo? Tunurin kong kalubihan ang lahat ng mga bagay na nawala sa atin. Sabi ko nga, lagi kong pinapangaral sa iglesia yung pagpatakumbaba. Bakit si Apostol Pablo? Bakit siya binigyan ng Panginoon ng thorn of the flesh? Anong reason? Bakit may thorn of the flesh si Apostol Pablo? Para hindi siya magmapuri. Para hindi niya itaas yung kanyang sarili, kaya binigay siya ng thorn of the flesh para manatili siyang mababa. Amen. Kung ikaw yung kinakasangkapan ng Panginoon, manatili ka ang iyong paa ay nakatapak sa lupa. Kung di pa lang nalalaman mo, anong pinakaman.
ka ng Panginoon, hindi ka pa sumisikap, lakas ka na. Kaya mga mahal kong kapatid sa lugar nito, mahalin mo ang iyong kapatid. Kung yung minsan, may dumating sa akin na parang gusto ko nang mag-iba. Dumating yun eh. Pero ang Diyos, hindi niya ako pinagawin. Yan yung pangako ng Diyos na hindi ko basta-basta nawawala sa akin. Kumbaga sana nakaukit na sa puso ko. Kung sinabi niya na, I will never leave you. No. Pag nakita ng Diyos yung pagmamahal mo sa iyong kapatid, pagmamahal mo sa gawain ng ating Panginoon, kailanman hindi ka iiwan ng Diyos. Sasamahan ka ng ating Panginoon. Lahat ng bagay na yung gawin, materially, spiritually, basta't laging kasama ang Diyos, you will succeed sa iyong mga pangarap. Lagi natin ilagay sa ating kaisipan kung ano yung magagawa ko sa ating kapatid. Dapat laging naiisip natin kung ano yung mga bagay na pwede mong gawin din sa iyong kapatid ng mga magagandang bagay. Kayong mga kabataan, lalo na, yung 16 na tumayo dito na umawit, magmahalang kayong 16. You are the future minister sa Batalyon. Magkaisa kayo, magtulungan kayo. Kung sino man yung leader sa inyo, supportahan niyo yung leader na yun. Sapagkat siya nilagay ng Panginoon para kayo ipangunahan. Support. Kung ano man yung nais niya na gawin ninyo para sa ikalalago ninyong 16 ng mga kabataan, do it. Magsama-sama kayo, magkaisa kayo, mayroong isang damdamin, may isang layunan, mayroong isang aim, mayroong isang purpose para sa ikabubuti at ikaganda ng youth dito sa lugar. Hamunin yung mga magulang niyo. Magkamulang kayo ng inyong mga magulang. At kayo naman mga magulang ko, kapatid ko kay Kristo, don't tolerate na inyong mga anak manligaw ng unbeliever. Mananagot kayo dyan. Sino may boyfriend dito at girlfriend na unbeliever? Pakikipamangkot. Yan ang sabi ng Biblia. Hindi ako. At ang pakikipamangkot is sin. Sa tingin mo lang, kabilang ka sa iglesia, pero wala ka na palas sa aklat ng buhay. Dumadalo ka na lang. Nagpapanggap na malakas. Pero magpasalamat ka dahil meron kang mga magulang at kapatid kay Kristo na nagmamalasakit sa iyo. Nagmamahal sa iyong kaluluwa na ayaw kanyang malayo. Ayaw kanyang alisin sa kamay ng Panginoon. Kundi kinapit ka sa kamay ng ating Panginoon. That is love to your brethren. Wala kang ginagawa kundi kung ano yung makabubuti para sa iyo, kapatid. If you have perfect love, that is the solution. Diba? Masakit ba ang salita ng Panginoon? Masakit, pero kung meron ka mapagpakumbabang puso na tanggapin mo ang salita ng Panginoon, salamat sa Panginoon. Amen. Eh kung sakit po sa aray, ako na naman, ako ang pinapamahan. Nakakalikot na ako sa Panginoon. Hindi mo talaga minamahal. Kasi kung mahal mo ang Diyos, kahit masakit ang salita ng Panginoon, tatanggapin mo. Kung ikaw yun, pero kung hindi ikaw, nag-leg eh. Pero kung para sa iyo, tanggapin mo. Dahil meron plano ang Diyos sa iyo. Ayaw lang mapahamak ang iyong kaluluwa. Dahil meron kang kapatid na meron naninira. At tanggalin ang kapatid mo. Protect lang yung kapatid mo. That is your duty to the Christian. Kung meron tayong mga negative na narinig o negative na narinig sa iyo, negative na narinig sa iyong kapatid, kalagpasan mo lang. Yun yung isang Kristiyano malago. Yun yung isang Kristiyano mayroong isang perfect love sa kanyang puso. Protect your brethren. Diba? Kung meron, sabi ko nga kanina ulitin ko, kung meron isang sikreto, keep it secret. Ikaw na lang ang nakakalam ng sikreto ng iyong kapatid. Only. Kasi
sabi ng Biblia, sa James chapter 3, di ba meron din yung nalita ang tao? Hindi lang, pwede yung sugugin ng buong mundo lupa. Kaya control your tongue. Pag-isip ka muna ng 10, kung bilang ka, 1, 2, 3, bago mo, bago ka magsalita against your brother. Ito ba'y makakatulong o hindi makakatulong? Encourage. It is our duty to protect one another. Na ipag-encourage mo siya, na magpatuloy siya, maglingkod sa Panginoon. Sabi nga ng ating mga kapatid, sa mga na-justify, totoo yun. May limitasyon ng kanilang paglilingkod sa Panginoon. Kaya laging ini-encourage sa mga ministro, nabutin natin yung ikalawang biyaya. Sapagkat kung ikaw ay nakaabot na doon sa ikalawang biyaya, andun na yung tapang mo. Nakaharapin ko ka naman yung mga bagay na pinagaling sa andun yung tapang mo na pangaraw ay i-share ng salita kapag nawala ka ng takot. Dahil naibigay mo na yung buhay mo sa Panginoon. Binigay sa iyo ng Panginoon yung lahat na yung pangailangan. Suklian mo naman yung tinatawag na reciprocal. Hindi lang love. Amen. Give and take. Hindi yung take na lang ng take. Walang give. Give and take po mga kapatid ko. Tsaka huwag natin ipawag walang bahala yung pakikinig ng salita ng Panginoon. Pagkakamit ng ating ito yung nagbibigay sa atin ng lakas para maging patuloy tayo, maging mainit tayo sa ating paglilingkod sa ating. Sabi nga ng mga ministro, yung mga matatandang ministro na yung mga pastor nagpupuyat, nagpapasting, nag-meditate para sabihin ko anong bang papangalan ko, baka naulit na lang yung pangangalan ko sa ating mga kapatid. Ipanalangin natin yung mga ministro, yung mga pastor. That is our duty and responsibility sa ating mga kapatid for Christ. And it's our duty to pray for the pastor and to listen, maging attentive tayo sa pakikinig ng salita. Dahil kapag nakikita ng isang mga aral, lahat kayo attentive, hindi yung kanyang inspirasyon. Amen. Hindi yan panghinaan ng Lord. Kasi yun lamang yung pwede niyong maitulong sa kanya habang nandun siya sa likod ng pulpito. At kung nagturo siya ng mali, our duty is to reprove him with love. Grabe matina na yung ginagawa sa akin mo. Tulad mo siya. Sinasabi ko nga sa Dubai, kapag nagsususugaw ko, nangangaral ko, kung ako ay nagkamali, tuwin niyo ko, I stand to be corrected. Hindi yung accept ka na lang ng accept, mali na, tanggap ko pa ng talaga. You must reprove your teacher or your pastor kung nagkamali siya ng pangangaral. Ito din siya. Lagi natin ipagpauna ang iba. Diba? Kalimutan mo yung sarili mo. Si Kristo niya, kinalimutan niya yung sarili niya. Iniwan niya nga yung karangyaan ng langit dahil sa atin, pagmamahal niya sa atin. Iniwan niya yung pagsasamba ng mga anghel dahil sa pagmamahal niya sa atin. Pinagpaunan tayo, minahal tayo ng Diyos. Gawin natin yan, ibalik natin yan. Gawin natin yan sa ating kapatid. Kung ano yung mga bagay na ginawa mo sa iyong kapatid, ginawa mo na yung sarili. Diba? Huwag natin ipagwalang bahala ang ating mga. Our duty to God's ministry. Ito yung pinaka-ito. Ang pastor, hindi siya yung Diyos ng yung congregation. O nung sino lang ang ministry. We are all equal in God's sight. Hindi pwedeng sabihin ng Sister Rose, dito ka sa tabi ko, diyan ka umupo niya sa tabi ng tulong. Ikaw, tagapaglinis ka lang ng banyo, diyan ka, umupo sa tabla. We are all equal in God's sight. Kung ano yung, ni Sister Rose, ni si Brother Rudy, yun din ang iyong ganitong pala eh. Pare-parehas tayo, equal tayo sa harapan ng Panginoon.
Nilagay lang sa dyan para tagapangasiwa ng inyong kaloob, pero pagdating sa reward, pare-parehas na. Diba? Kaya mga ministro na katulad ko, make yourself humble. Patuloy tayo magpakumbaba. Yan yung sinasabi ko sa Dubai, humility. Ang kailangan para tayo kasangkapanan ng Panginoon. Bagamat iba-iba yung rangko natin sa Iglesia ng Panginoon, the reward is same. Pare-parehas ang reward natin. At ang mga ministro, para maging mapagtagumpay ang Iglesia ng Panginoon, they are work in harmony. Walang different kinds of opinion. Merong different kinds of opinion, pero kapag lahat ng mga ministro ay mapagpakumbaba na ayos na maganda. Diba? Pero kung lahat mataas yan, kahit ilang beses kayo mag-usap, 10 oras kayo mag-usap, 1 linggo kayo mag-usap, walang maaayos kung lahat mapagmalaki. Walang working in harmony. Maayos lang yan kung lahat ay mayroong kabumbaba at mayroong sila working in harmony. Amen. Bakit? Because you are not God of the same spirit. Isa lang yung spirit. Baka maraming espiritu sa sanglibutan, pero meron isang espiritu na siyang nakukura dito sa Iglesia ng Panginoon. And that is the Holy Spirit. Amen. At tayo lahat ay pinangungunahan ng Espiritu Santo. Sabi ng Romans chapter 8, kung ikaw ay wala ang Espiritu Santo sa iyo, hindi ka pinangungunahan ng Espiritu Santo. Because lahat ng mga anak ng Panginoon, pinangungunahan ng Espiritu Santo. And ministers should respect na katulad ng ministro. Respetuhan tayo. Sunday school teacher, the pastor, deacons, minister of music, ministry. Kailangan ko respeto nyo yung mga nagigulungan sa inyo. Diba? Paano mo maging ng respect kung sa iyong sarili mo wala kang respeto? Mabuti lang sa sarili mo. Diba? Bago ka, respeto. At higit sa lahat, ang pinakamaganda yung pagkilala. Diba? Diba? Hindi naman si Sister Rosa ang naglalagay. Ang Diyos ang naglalagay. Diba? Isa tayo sa katawan. At isang katawan, maraming sangkap. Ang Diyos ang naglalagay dyan. Pag nilagay ka ng Panginoon dyan, ibig sabihin, you will take that responsibility, kaya mo. Hindi kayo lalagay ng Panginoon dyan sa responsibilidad niya kung hindi mo kaya. Kaya ka nilagay dyan, dahil kaya mo, God has a trust in you and even sister. Kaya ka nilagay dyan. Dahil merong respeto at pagkilala. Kailangan yun eh. Yung pagkilala. And also minister example ng pag-ibig at pagpapakumbaba. That is the character of Christ. Love and humility. Kaya, mga mahal kong kapatid kay Kristo, hindi kakayanin ng mga ministro yung responsibilidad kung siya lang eh. Sa kanya lahat makaatang. Pwede, kung umpisa pa lang, nag-umpisa pa lang ang katarungan, pwede niyang gawin lahat yun. Siya nang mag-MC, siya nang magtuturo, siya nang kakanta, siya na lahat. Ilang taon na katarungan. 17, 19, 20. So, ibig sabihin, everyone of you has responsibility. Meron na kayong mga responsibility. May binigay sa inyo. At ang pagpapakumbaba ay yun, parang you empty yourself. Pinalimutan mo yung kalagayan mo materially and spiritually to support you. Lagi natin ipagpauna at ipalagay sa ating mga sarili ang ating kapatid. Kaya, kung nais natin
na magtagumpay ang Iglesia ng Panginoon hindi lamang sa Katarungan. Kailangan yung pagkakaisa at harmony ng mga kabilang sa Iglesia ng Katarungan. Amen. At para maging maganda ang ating paglilingkod sa Panginoon, we must be sanctified. We must be sanctified. Pag lahat ng kabilang sa Katarungan ay napapanay, asahan ninyo, napakaganda ng inyong working habit sa lugar. Walang sino mang tagapanguna na ayaw niya na magkaroon ng hindi magandang harmony ang mga kabilang sa Iglesia. Yun ang kanyang layunin. Yun magkaroon ng pagkakaisa, pagkakasundo, pagtutulungan ng mga magkakapatid sa kongregasyon na inyong kailangan. Bakit tayo nilagay ng Panginoon sa mas biglang sanglibutan ito? Bakit hindi niya tayo nilagay sa isang matahimik na lugar? Bakit hindi tayo nilagay ng Panginoon sa bundok na walang nakakakita sa atin? Bakit sa maruming sanglibutan at magulong sanglibutan? Ano ang reason? To expose that there is one family. Kaya nandito tayo sa magulong sanglibutan. Diba? Amen. Kaya mga kapatid ko kay Kristo sa lugar ng Katarungan, tingnan niyo kung ano yung place mo sa Iglesia ng Panginoon. Kung ano yung duty and responsibility mo sa iyong mga kapatid. And your duty and responsibility to your ministers. And ministers, kung ano naman yung duty and responsibility natin sa ating mga kapatid, gawin natin na meron. Magpalain tayo ng Panginoon, Sister Rose. Maraming salamat sa Panginoon sa napakagandang mensahe at sa hamon na ating napakinggan sa umagang ito. Ang pinagpala ng Diyos ay sabing Amen. Amen. Ay lahat ay tumayo, tayo pwede. Ito namin, tingin natin sa pangunguna ninyo. Brother Lito. Tayo po ng langit, manang Diyos, manalag mga Panginoon sa lahat. Salamat Panginoon sa hindi po itinagkaloob sa aming Panginoon upang kayo ay di mapupurihan, masamba at mapasalamat sa aming nagpapakabutihan sa aming mga buhay. Salamat sa pinagkaloob mo salita sa araw na ito Panginoon, sa kanina at hanggang sa mensahe na kanina ay yung pinagkaloob sa amin, Panginoon. Salamat sa mga aral ng iyong mensahe, Panginoon. Ang ito ay nagkikipay sa bawat isa. Kami maturuan kung paano namin mahalin ang Iglesia ng Diyos. Kung ano ang aming katutulan at kung ano ang aming magagawa sa Iglesia, Panginoon. Tulungan mo na kami. Ang katutulan ito ay aming mapagtagumpayan maganap, Panginoon. At nawang bawat isa ay napagpala sa aming salwasa. Sa aming pagpapatuloy, Panginoon, hinihiling namin na ikaw patuloy ng mga siwa sa gawain sa araw ito, Panginoon. Hinihiling namin ang katagumpayan para sa bawat isa. Ito pang aming panangin sa pangalan ng Jesus. Kapatid, narinig natin yung mensahe ng ating Panginoon. Kung sino man ang nadarama mo sa iyong puso na meron kang pangangailangan sa Panginoon, naway makita natin kung ano yung kalagayan natin sa Iglesia ng ating Panginoon, sa harapan ng ating Panginoon. At habang inaawit natin yung awit ng panawagan, hindi lamang sa ating pangangailangan spiritual, kundi yung mga mayroong karamdaman. Ang altar ay laging bukas para sa pangangailangan ng bawat isa. Kaya bigyan po natin ng pagkakataon kung sino man ang nakadarama sa
kanyang puso na kailangan niyang lumapit sa Panginoon. Sa mga kabataang narito, naway kumilos din ang ating Panginoon. Pagkatapos po ng ating dance, huwag na po kayong humahal, huwag na kayong umuwi muna or karoon po tayo ng meeting para sa ating convention. Diretsuin na rin natin yung ating mga preparation sa ating mga songs sa mga bata, sa mga kabataan, sa mga matatanda. At alam ko na naghahanda na yung iba para sa darating na convention. Kaya tayo gagawin at salamat sa ating Panginoon. Yung dedication ng bahay at sasakyan nila ay sa next year na. Salamat sa ating Panginoon. Sabi namin ang ating Panginoon sa araw na ito. Ang presensya ng bawat isa ay napakahalaga at parang convention na nga. Salamat na iba-ibang putahe. Ngayon pa lang ay patikim na ng convention ito na nakakarinig na tayo ng ibang pangaral, ibang style na pangangaral, subalit isa ang layunin ng salita, pangangaral ng salita ng Diyos na nagbubuhat sa isang malinis na puso at malinis na hangarin na
makapaglingkod sa ating Panginoon. Tayong lahat ay tumayo namin Diyos. Salamat po sa iyong pag-ibig sa araw na to. Salamat sa iyong katapatan sa aming buhay. Salamat sa aming mga kapatid na mula pa sa Dubai na aming nakapiling sa umaga ito. Nagagalak po yung aming mga puso na bagaman kami magkakalayo sa isa't isa, Panginoon, ay meron po kaming isang espiritu, isang layunin, Panginoon, na mapaglingkod sa inyo. Sa mga salita mo, Panginoon, na nahayag sa umaga ito, salamat Ama na buhay kang Diyos na aming pinaglilingkuran. Alam namin ang mga salita mo, Panginoon, ay buhay at mabisa, Panginoon, na patuloy na nagbibigay ng sumusuway, nagbibigay ng hamon, nag-i-inspire, Panginoon, nagpapalago at nagpapatibay sa pananampalataya ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa buong servisyo na aming ginanap mula sa aming devotion, sa aming Sunday School, sa mga special songs, Panginoon, na aming narinig, at higit sa lahat sa iyong mensahe, Panginoon, na tunay na naging tapat ka, naging sapat ka sa umaga ito, Panginoon. Hindi kami aalis sa bahay dalangin ito, Panginoon, ay hindi namin taglay muli ang kalakasan, ang lalong magdakilang bagay na ginawa mo sa aming buhay. Kami po'y patuloy na magmahal at maglingkod sa inyong dakilang pangalan. Ay humiling mo natin, Panginoon, na patuloy po kami samahan sa buong maghapon sa mga activities na panggaganapin sa hapon ng kamay. Patuloy ka pong sumama sa amin at ang mga hamon mo, Panginoon, mga salita may patuloy na gumawa ito, kumilo sa aming mga puso. Salamat Ama namin Diyos sa inyong katapatan. Purihin ang iyong pangalan at i-bless mo na rin, Panginoon, ang pagkain na aming tatanggapin sa umaga nito. Gamitin ito na kalakasan sa aming physical na katawan, sa aming paglilingkod, para sa aming paglilingkod sa inyo. Purihin ang iyong pangalan, binabalik namin, Panginoong Diyos, ang lahat ng